pangalawa na nagpapadumi sa isang tao at paano tayo makakalaya dito sa mga karumihan. So ito yung pangalawa na corrupt speech. Ito yung tiwaling pagsasalita o yung mga walang kabulang salita. Mga salita na nakakasira sa halip na bumuo. Ang mga tiwaling pananalita ay higit pa sa nakakasakit na pananalita. So kabilang dito ang anumang salitang sumisira, nanlilinlang, sumpain, chismis, paninirang puri o nagtataguyod ng karumihan. Ang ating mga salita ay naghahayag ng kalagayan ng ating puso. At kapag ang mga ito ay tiwali, hindi lamang nito sinasaktan ang iba kundi ipinagpipighati rin ang banal na Espiritu ng Diyos at hinahadlangan ang ating pagsaksi para sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya tinawag tayo ng Diyos na magsalita ng may biyaya, katotohanan at kadalisayan, mga salita na nagpapagaling, tumutulong at nagpapakita ng kanyang puso. So kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, lahat ng ating salita ay mula lamang sa salita ng Diyos. Kaya kahit may nagagalit sa atin, tayo ay nagpapatawad. So kaya nga dahil sa hindi nila alam ang kanilang masamang salita. So kaya nga ito'y sinasabi sa Mateo 12 verse 34, sabi niya rito, ito yung kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo masasama ay makapagsasabi ng mabuti, sapagkat sinasalita ng bibig kung ano ang laman ng puso. So ibig sabihin, paano nga ba tayo magiging tama ang ating sinasalita kung ang pinapakinggan natin ay hindi tama? So kaya nga ito yung nagsasalita ng matalas ay nilalantad ang mga mapapagkunwari sa kanilang mga salita. Ang pangunahing katotohanan inihahayag niya ay ang ating mga salitang sumasalamin sa ating mga puso. So ang ating sinasalita ay nagpapakita kung ano ang tunay nating pinahahalagahan at pinaniniwalaan. Kaya nga kung ano ang ating puso ay puno ng pagmamataas, puot at panlilinlang, makikita ito sa ating mga pananalita. Kaya wag na tayong makinig, wag na tayong manood ng mga mapanlinlang, yung mga chismis, yung iba pananakot, mga chismis dito, patayan doon, ayun yung mga pinapakinggan. Kaya ang lumalabas sa kanila ay ito yung nakakasira. Kaya nga ito yung sinasabi na ang ating puso, ngunit kung puspos tayo ng Espiritu ng Diyos, ang ating mga salita ay nagpapakita ng biyaya, katotohanan at pag-ibig. So kailangan yung ating pinapakinggan ay salita lamang ng Diyos. Tinawag tayo na hanapin ang pagbabago ng puso, hindi lamang pagbabago ng pag-uugali. Dahil kapag nabago ang ating puso, susunod na yung pag-uugali. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sinasabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag hayaang lumabas sa iyong bibig ang anumang masasamang salita, kundi ang makakatulong lamang sa pagpapatibay ng iba ayon sa kanilang mga pangangailangan, upang ito ay makinabang sa mga nakikinig. So kaya nga ito'y sinasabi, ang ating pananalita dapat nagtuturo lamang sa atin na maging sinasadya ang salita ng Diyos. Dapat ang ating itinuturo ang pananampalataya. Tinawag tayong magsalita ng buhay. Gamitin ang ating salita upang pasiglahin ang iba, ang hindi mabuti o nakakapinsalang pananalita tulad ng chismis, malupit na pamumuna, o mga negatibo ay nakakasira.
Ngunit ang maka-Diyos, so kailangan salita lamang ng Diyos. Okay lang na masaktan sila, basta salita ng Diyos ang pinapahayag natin. Dahil sinasabi, ang maka-Diyos, ito yung tunay na salita, yung salita sa Biblia. Kung nasaktan man sila, ito'y pananalita ng Diyos, hindi pananalita ng tao, hindi ito chismis. Ngunit ang maka-Diyos sa pananalita ay nakakatugon na ang tunay na mga pangangailangan ng mga tao. At sumasalamin lamang ito sa pag-ibig at katotohanan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga't ito isang tawag na hayaan ng ating bibig na maging kasangkapan para sa biyaya at pagpapala. Dahil ang salita ng Diyos, bagamat masasaktan tayo kung ginagawa natin, tayo'y kinokorek. So kapag nakorek tayo, ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan, kaligayahan, tagumpay at mga pagpapala. So kapag chismis ang mapakikinggan nyo, anong mapapala nyo? Away. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang chismis, paninirang puri, kalapastanganan, at kasiraang puri ay nagpapakita ng kalagayan ng iyong puso. So kaya nga, kung iyan ang ginagawa mo, iyan yung kalagayan ng puso mo. Kaya kung ginagawa natin na tayo ay sa kabila ng mga maraming nagagalit sa salita ng Diyos, so sumasalamin ito sa pag-ibig ng Diyos at katotohanan. Dahil tinawag tayo na maging kasangkapan tayo para ipahayag natin ang pagpapala, biyaya, kaligtasan, pagpapagaling mula sa Panginoon. So kung hindi tanggapin at nagagalit yung mga tao sa pagpapahayag natin ng salita, hindi na tayo nagkasala doon dahil salita ng Diyos ang ating nilalaman ng ating puso. So ang ating mga salita ay maring nakakahawa dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Peter, mababasa natin yan sa Luke chapter 22 verse 60. Sumagot si Pedro, "Tao, hindi ko alam ang sinasabi mo." Habang nagsasalita siya, tumilaok ang manok, verse 61. Luke chapter 22 verse 61. Lumingon na Panginoon at tumingin ng diretso kay Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok, ngayon, itatakotwa mo ako ng 3 beses. Sa verse 62, siya'y lumabas at umiyak ng may kapaitan. So kaya nga ito yung matinding emotional na sandali, ito ay nakuha ang pagtanggi ni Pedro sa ating Panginoong Kristo at ang kanyang agarang pagsisisi at dalamhati. Ang tingin mula sa ating Panginoong Kristo ay isang hindi paghatol. So kahit tayo nagkasala, nagkamali sa Diyos, hindi tayo hinahatulan. Ito yung sinasabi na yung ginawa ni Pedro, ito'y ang kalungkutan at pagmamahal na nagpapaalala kay Pedro, ang kanyang mga naunang salita na hindi niya ikakatwa, ngunit ikinatwa niya. Ito yung mapait na pag-iyak ni Pedro ay nagpapakita ng isang pusong tunay na nagdadalamhati sa kasalanan at ito ay nagtakda ng yugto para sa kanyang muling pagpapanumbalik. So kaya nga ito nagpapaalala sa atin na kahit na tayo nasa kabiguan, ang Panginoon Kristo'y nag-aalok ng kapatawaran. Isang landas, pabalik sa biyaya kapag tayo'y bumabalik sa Kanya ng may pagsisising puso. Kaya nga doon sa mga taong nasasaktan ko, dahil akala nila nag-judge na tayo sa salita ng Panginoon. Ang lahat ng binabanggit po dito ay mula lamang sa Biblia. So kung nasaktan man kayo sa salita na ipinapahayag ko sa inyo, hindi ito sa akin. Kaya kung nagagalit kayo sa akin, dahil sa pagpapahayag ko ng salita ng Diyos, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nasaktan ko sa salita ng Diyos. So kaya nga, ito yung sinasabi na kailangan nating dahil sila'y nagagalit dahil sa pagpapahayag natin ng mga
ng salita ng Panginoon. So, kailangan natin na magpakumbaba. Kaya nga ito yung sinasabi na pagsisihan, dahil kasalanan yung may nagagalit sa'yo. Hindi mo naman kasalanan. Hindi naman sa'yo yung pinapahayag natin, pero nagagalit sila. So, sila'y nagkakasala. At nagkakasala din yung mga tao dahil sa akala nila, dinadjudge na sila. Kaya, tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos. So, tayo'y humingi ng tawad. So, kaya nga ito yung sinasabi na, dahil kapag humingi tayo ng tawad, ito yung biyaya. Yung dapat na sa kanila, mapunta sa kanila, mapunta sa atin dahil tayo humingi ng tawad sa kanila kahit wala tayong kasalanan. Diba ang Panginoon Jesucristo, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang kasalanan. So kahit siya'y binabato, kahit siya ay inaalipusta, siya pa ang humihingi ng tawad. So ganun din tayo bilang mananampalataya sa Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, mababasa pa natin sa Acts chapter 2 verse 14. Pagkatapos ay tumayo si Pedro kasama ang 11 at itinaas ang kanyang tinig at sinasabi sa karamihan, mga kapwa ko Hudyo at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, hayaan ninyong ipaliwanag po ito sa inyo, makinig kayong mabuti sa aking sasabihin. So kaya nga ito yung isang makapangyarihang pagbabago ni Pedro na dating takot at itinatanggi ang pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ngunit ngayon ay buong tapang na ipinapahayag niya ang Ebanghelyo. So kaya nga yung mga nagja-judge sa akin, yung mga nag-uusig sa akin sa pananampalataya, hindi pa huli ang lahat. Maaring isa kang gamitin ng Panginoon para maging matapang ka sa pagpapahayag ng magandang balita dahil ikaw ay nanguusig sa mga mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga ito yung sinasabi na puno ng banal na espiritu, kaya't humakbang si Apostle Pedro na sinasabi na ipinaliwanag ang mga kaganapan na itinuturo sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ito ay nagpapaalala sa atin na maaring tubusin ng Diyos ang ating mga kabiguan. Bigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at gamitin tayo na makapangyarihan upang lumakad. Lumakad tayo sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Ano ba talaga nagpaparami sa buhay ng isang tao at paano tayo mapapalaya dito? Kaya nga ito yung sinasabi na yung mga hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakapagparumi sa tao or nakakahawa sa tao, kundi yung lumalabas sa bibig, ito yung nakakahawa. Sapagkat ang galing sa papadumi sa tao at paano tayo makakalaya dito, hilingin natin sa Diyos na dalisayin ang ating puso at ingatan ang ating mga pananalita.